sa mga karagdagang pangungutang para mapunan daw yung budget deficit natin. Pero napababa naman daw nito ang paglakas ng piso. Tsaka nagbawas naman daw tayo ng foreign debt natin. Yun ang kanilang sinasabi. So, kumbaga, the majority is local naman na pautang. Pasalamat kayo, ha? Pasalamat kayo na yan lang ang utang. Napag-aambag-ambagan natin lahat. Nakatenga. So, alam niyo yung kalsadang pagkaganda-ganda, maayos naman siya. Abay, binakbak. Tinanggal yung aspalto, kaka-overlay lang dyan. Tinanggal ulit. Ngayon, iniwan nila. So, hintayin siguro, mag-uulan na naman bago sila magkakabit ng panibagong aspalto. Nakita niyo ninyo, di ba, masakit sa kalooban na ang laki-laki ng utang ng gobyerno. Ikaw na pangkaraniwang manggagawa, tipid ka ng tipid, pero ang gobyerno hindi mo maramdaman. Pati dito po sa usapin ng ng PUV modernization, inaamin kahapon mismo ni Secretary Vince Dizon, di ba? Ano ho ito? Sorry po, pero failure po ito. Failed experiment. Ang punto dyan, magkano na po yung ginasta ng gobyerno sa subsidiya? And then, yung utang ngayon na hindi mababayaran, utang sa bangko ng gobyerno. Hindi po ba ito yung mga failed experiment? Umpisa pa lamang po sinasabi na nga na mukhang wag ho ninyong ipilit yan. Ito ho yung uri ng pagwawaldas na ating pong nakikita at nalalaman. Kaya, yun lang ho naman. Okay. Yun lang naman ang issue natin dito sa bayan. Nilabas lang ho namin to. Itong aming pong damdamin. Pero anyway, sige po. So, meron po lamang tayo mga as usual, ang ating pong mga mga importante mga mensahe sa inyo. Tunghayan po natin to. Ito hong programa po ng pag-abot program ng gobyerno para nyo maintindihan. At sabi po ng taga-DSWD kahapon, sa lahat daw po ng mga pamilyang gusto hong humingi ng puhunan, ha? Alright? Puhunan sa gobyerno, pwede kayong pumunta sa mga DSWD offices para mag-apply nito. Oo, yun ang sinasabi. Punta daw kayo sa mga regional offices ng DSWD. Pero walang certain amount kung magkano ang maipapautang sa inyo. Hindi sigurado kung less than 80K, more than 80K. Depende daw yan sa bawat kaso. Ayun, depende po daw yan, ha? Sige, so maliban po naman dyan sa mga puhunan na iyan, yun din pong programa ng gobyerno para daw tulungan ang mga pamilyang Pilipino, mga individual na nakatira sa kalsada. Okay, tutunghayan po natin ito mamaya. And mamaya po, Secretary Rex Gatchalian, good morning po sa inyo. Okay, so mamaya po, sana hindi kayo busy. Alright, sige. Ang akin lang pong sana ay, kung maaari, wag niyo ho naman kaming itsubibo. At ilatag lang po natin nga ito sa konteksto ng ano ba talaga ang totoong mga pangyayari at doon sa punto ng pagsasabi sa iba, na huwag kayong mangungutya, huwag kayong kung ano-ano, wala ho tayong question po naman doon. Ang ating po lamang dito, sino ho ba ang nagbukas ng pagkakataon na ito? Alright? Sige. So, ito ho muna mga kapatid, ha? Ang pinakamainam po dito sa isyong ito, simulan po natin sa naging pahayag ni Secretary Gatchalian. Babasahin po ni Chacha yung actual quote niya dito. Marami siya sinasabi at mga panawagan. Gusto ko lang pong ilatag ito, ha, ng ganito pong paniniwala at paninindigan. Una, sumasang-ayon po tayo mga kapatid, ha? Na hindi dapat po na kinukutya ito pong si Elias Rose. Naniniwala po kami, ang aming programa, ang aming himpilan, na dapat talaga binibigyan po ng pagkakataon ang sino man na makapagbagong buhay. Binibigyan po ng pagkakataon ang sino man na nakatira po sa kalsada, lalo na ng pagkakataon po na maging maayos ang kanyang kabuhayan. At hindi po dapat kinukutya ang sinuman ng dahil sa kanyang kalagayan ng estado sa buhay. We sincerely agree. At yung karapatan ng mga taong ito at ninuman sa kanya pong privacy. Alright? Ito muna po ang ating paghuhugutan dito para lang ho natin mailatag sa inyo itong isyong ito sa konteksto, sa totoong mga pangyayari. Ano ba sabi po ni Secretary Rex Gatchalian? Sabi niya po sa kanya naging pahayag,
Can you imagine? Yung buong buhay mo nasa lansangan. Iahon ang sarili mo sa pangangalakal. Wala ka naman intensyon dyan sa 80,000 na yan. Ibinigay sa'yo, hindi mo hiningi. Kung matatandaan nyo, yung kwento niya, kaya siya nawala ng isang araw nung napicturan siya. Ayaw niyang pinag-uusapan siya kasi gusto niya lang ng tahimik at normal na buhay. Pero ngayon, pinag-uusapan na naman siya. Pangalawang beses na. Yan nga po ang naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. At sinasabi niya, di ba, na huwag yung pagtawanan, huwag daw ho ninyong kutyain, huwag niyong gawa ng kung ano-anong mga meme, at igalang po yung privacy nitong si Rose at ng kanyang partner at bigyan siya ng katahimikan. Again, we strongly agree. Correct ka dyan, Secretary. Pero, ito lang po. Bakit ho ba nalagay sa focus ng media at atensyon si Elias Rose? Pinakamainam po talaga dito ilatag natin. Kung totoo po, Secretary, no, na gusto niyo po ng isang matahimik na buhay sa isang case study ninyo, opo, ang tanong namin, bakit kayo mismo ang nagtatawag sa media sa coverage nito? Mga kapatid, bago natin tunghayan on record itong kanyang mismo mga post sa media at ang kanyang media officer na nagtatawag ng media coverage dito, balikan lang natin po mabilis itong timeline nito. May 27 nagsimula ito araw ng Martes. Nag-viral po yung post tungkol sa babaeng lumabas sa isang drainage canal diyan po sa kanto ng Rufino at Adelantado sa Makati. May 27. Okay. May 28 sa Facebook po ng DSWD, mismo si Secretary Rex Gatchalian, sinabi niya na nagpunta raw po yung kawani ng DSWD, yung kanilang pag-abot team sa naturang address para hanapin yung babaeng lumabas nga daw po sa drainage canal. Sakali daw pong matagpuan, magbibigay daw sila ng karampatang tulong at pansamantalang matitirhan. May 27, then May 28. Ang sinasabi pa po ni Secretary Gatchalian sa naging balita namin kanina, unique daw, hindi daw po unique itong kaso nitong si Elias Rose. Hindi unique. 5,000 na daw humigit ang kanilang mga benepisyaryo dito po sa kanilang programang ito. May 29, Thursday, nahanap po ng pag-abot team ang babaeng lumabas po sa drainage. Kung saan ito po'y dinala nila sa pag-abot processing center sa Pasay para daw po sumailalim sa assessment at komprehensibong intervention. Alright, mga kapatid, yung May 29 na iyan, hango din po sa aming record rito, ito rin po yung pong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa media. Ang sabi daw po, pupunta si Secretary doon po sa kanilang processing center para kausapin at harapin ito pong si babae na si Rose na nag-viral. So meaning, siya mismo nag-invite sa media. Puntahan nyo kami dito, cover nyo kami. May 29, mga kapatid. And then, alright, nung May 30, nakabili na ho ng paninda si Rose para simulan po yung kanyang sari-sari store. May 30. So kung inyo pong tutunghayan yung mga petsang binabanggit ko, ito ho mismo ayon sa mga post, no? Okay? Ng DSWD mismo sa kanilang official Facebook at maging ng kalihim ng DSWD. May 31, Sabado, nasimulan na po ni Rose yung kanyang sari-sari store. Ulitin natin hindi po natin ito, kumbaga, hindi tayo tutol dito sa pagtulong Klaro po yun. Ang akin lang pinupunto dito, sa mga sinasabi ngayon ng Secretary Rex Gatchalian, na para baga sinasabi niya, lubayan nyo ito, bigyan nyo ito ng privacy, pero sandali lang. Kung totoo na gusto ninyong manahimik itong si Rose, kung totoo, na ayaw nyo siyang pagpiestahan,
Secretary, ba't ka sumakay?